serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes, Setyembre 12 ang pumahagi ng Certificate of Condonation and Land Ownership Awards sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Department of Agrarian Reform o DAR Gymnasium sa Diliman, Quezon City. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pangako ng Administrasyong Marcos na ibigay ang land ownership sa mga magsasakang napili bilang land reform beneficiaries. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Masaya po ako na makasama kayo sa araw na ito upang ipagkaloob ang Certificates of Condonation and Release of Mortgages o yung tinatawag namin COCROM at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga benepisyaryo ng reformang pangsakahan. Kaliwat kanan man ang mga pagsubok na hinaharap ng ating bansa nitong nakaraang linggo, patuloy tayong nagsusumikap dahil bilang mga Pilipino, tayo naman ay likas na matatag, masipag at mapamaraan. Kaya narito tayo upang lalo pang pagtibayin ang sektor ng agrikultura at tuparin ang pangarap ng ating mga magsasaka. Inihahatid natin ang tulong na ito sa pamamagitan ng paggawad ng mga COCROM at ng CLOA. Bahagi ito ng ating pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na naglalayong pag-anin ang inyong buhay at maibsan ang inyong paghihirap dahil sa amortisasyon, sa interes at iba pang mga surcharges na halos naging kakambal na ng lupang sakahan sa loob ng maraming taon. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipiko at sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka ng ating mga ating napawalang bisa na. Nangangahulugan na ang benepisyaryo ng programang ito ay lalaya mula sa pagkakautang ng lupaing inyong pinangangalagaan. Higit po yan, halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang CLOA ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Ikinalulugod ko na ihatid sa inyo na ang COCROM at CLOA ay ilan lamang sa mga mahalagang programa ng ating administrasyon sa pangunguna ng ating Department of Agrarian Reform na pinamumunuhan nga ng ating Secretary Conrad Estrella na ipinagdiriwang, nakasulat dito yung bilang ng birthday mo, hindi ko na babanggitin. Alam mo, pagka dumating po kayo sa ganitong klaseng
dito sa istasyon ng buhay namin, hindi na po pinag-uusapan yung edad. Congratulations na lang at saka happy birthday. Kaya talagang masasabi namin dalawa, na labor of love talaga namin ni Secretary Conrad, ang reformang agraryo. Dahil ito'y nagsimula sa administrasyon ng aking ama kung saan ang lolo naman ni Secretary Conrad ang pinuno ng DAR. At lalo pang napatunayan ni Secretary Conrad ang pagmamahal niya sa mga magsasaka dahil sa halip na mag-birthday leave, nandito po siya para makasama tayong lahat. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Ayon sa pinakahuling datos ng DAR, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Mahigit 100,000 titulo na nakahanda na rin ipamigay bago matapos ang taong ito. Bagamat ang Cochrane at CLOA ay may tuturing na biyaya, huwag sana natin kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Alam ko sa mga nakaraang taon, marami kayong naisakripisyo sa ngalan ng pag-uunlad at pagginhawa. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Magsilbing nawang hudyat ang araw na ito para sa inyong unang hakbang tungo sa kasaganahan. Sabay-sabay tayong maglalakbay tungo sa inaasam nating mas mapayapa, mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, ibabatiin po natin maligayang kaarawan Secretary Conrad Estrella. Ang katotohanan po nito, kaya po siya nandito, ay sinusubukan niya baka makalimutan natin yung birthday niya para hindi na-counted. Sorry na lang, nandyan sa namin, alam namin lahat yung birthday mo, kaya hindi ka nakakaligtas. Ako nga, matagal ko nang gustong hindi, kahit presidente pala, hindi ma-exempt sa birthday. So, kahit anong gawin natin, talagang pumapatak talaga yung bilang ng ating mga edad. Ngunit tunay na nakakatuwa na maging sa iyong pagdiriwang dito ay handang tumulong, maglingkod at umagapay sa bawat Pilipino ang inyong pamahalaan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan nitong Huwebes, Setyembre 12 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging pagbisita sa Navotas ang pamahagi ng tulong sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya na apektado ng oil spill sa Bataan noong nakaraang Hulyo. Matatandaang namahagi si Pangulong Marcos ng tulong pinansyal na nagkakahalagang 5,000 pisos sa 10 piling benepisyaryo mula sa Navotas City habang itinurn over ang cheque na nagkakahalagang 43.415 million pesos sa pamahalaang panlunsod ng Navotas. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na kaganapan. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong huling bahagi ng Hulyo, nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng Bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan,
kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa pagtugon sa pagtagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya. Naselyuhan na ng balbula ng MTKR Terra Nova at nakolekta na ang kulang sa 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 na Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan na ito na Setyembre. Sa kabila ng mga unos, tulad ng Bagyong Enteng, na pansamantalang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang report sa akin ng Coast Guard at kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga ng langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang ating mga nahuhuli at ang ating huli ng ating mga mangingisda. Pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terra Nova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Ang Office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod. Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Navotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Kaakibat nito, ipinapatupad din natin ang Kalinisan Program sa pangunguna ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsableng pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo, titiyakin natin na ang Navotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna. Kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa
at bumangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas. Hindi lamang para malampasan ang unos, kung hindi para umusbong mula rito ang mas matatag at mas handa. At anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin. Dahil doon, panayambati sa akin ng ating butihing mayor at saka ang ating kongresista ay sinasabi, panayambati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Kaya para naman, masabayan ko kayo. Pagka happy birthday ang bati nyo sa akin, ako rin, makakapagbati ako sa inyo. Happy birthday din sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng media na makapanayam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang naging aktibidad nito sa Navotas City. Narito naman ang naging kabuuan ng media interview. Good morning, President. Advance happy birthday, Ria Fernandez. I cannot hear. Sorry. Yes. President, advance happy birthday, Ria Fernandez of TV5. I cannot hear. Lapit na lang po. There are rumors circulating online that Defense Secretary Gibo Teodoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Wow. Talaga? May lumabas na balitang ganun. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayong masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng kay Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi, tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ako. Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga pangpagulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo ngayon.
kung kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw nito, walang pagbabago. Yun lang. Thank you. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng agri-fishery and veterinary intervention sa mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers sa Mariano Marcos State University o MMSU sa Batac City, Ilocos Norte nitong Miyerkules, Setyembre 11. Ayon kay Pangulong Marcos, layon ng inisyatibang ito na maging mas mataas ang produksyon at makabangon ang agri-workers mula sa epekto ng nagdaang kalamidad. Binigyang din ng Pangulo ang commitment nito na ipagpatuloy ang pagbibigay tulong sa mga magsasaka na isang mahalagang bahagi ng whole of government approach sa pagsuporta sa kanilang kabuhayan. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Kinagagalak ko na personal na makabalik habang tayo ay nagse-celebrate ng birthday ng aking ama, ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ngayon nag-senior na. At habang mayroon tayong selebrasyon ay hindi po natin nakakalimutan. At dagiti manalon ken mangalap tayo. We have nakakadaan lang natin sa napakahirap na panahon na 6 na buwan tayo walang nakitang ulan. Kahit kaya ang daming nahirapan, ang daming nasira, at kaya maraming nangangailangan na ating mga farmer at saka fishermen, ay marami silang pangangailangan. At kaya kami magdala ng karagdagan tulong para sa mga magsasaka, sa mga isda, at sa mga nag-aalaga ng hayop. Layunin ng mga kagamitan at input na ito, maging mas mataas ang inyong produksyon at matulungan na makabangon tayo mula sa epekto ng nagdadaang kalamidad. Kabilang po sa aming ipapamahagi ngayong araw, mga seed, mga traktor, fertilizer, fishery paraphernalia, fuel subsidy, and solar-powered irrigation system. Alam niyo po, ito yung mga ating ginagawa ngayon, yung solar-powered. Mabuti na ngayon at may solar-powered irrigation system na. Hindi na kailangan magbigay ng subsidy, ng tulong para sa gasolina, sa krudo, dahil, at hindi na kailangan i-maintain yung motor dahil kumukuha tayo ng kuryente galing sa araw at kahit saan pwedeng ilagay. Hindi mo na pwede pang ilipat kung kailangan ilipat para sa ating irigasyon, para sa patubig natin. At yan ang at alam naman natin yan ang pinaka-importante. Marami po mga bagong teknolohiya ang nakikita natin dito. Ang mga tulong na ito ay bahagi lamang ng mas malaking hangarin natin na para sa lahat, na isang pagkilala sa sipag at sakripisyo na binubuhos ninyo sa Ilocos at para sa buong bansa. Every step that we take, it comes under the unity that we have forged between the different agencies of our government. Lahat po ay magkasama. At hindi lang mga DA, kasama rin dyan po yung mga DOLE, kasama rin dyan yung BIFAR, kasama dyan ang DILG. Lahat po tayo, lahat po kami sa pamahalaan ay nagkakaisa para mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At mabigyan din ng pagkakataon yung mga iba ay magsimula ng kanilang sideline para pagka marami ang produksyon, kailangan matutunan na natin ang processing. At
yung nakita natin kanina sa doon sa Imelda Cultural Center sa Batak, sa poblasyon. Yun ang mga nakikita natin na natututo na tayo na mag-process ng ating mga produkto. Dahil napakaganda ang performance ng ating mga magsasaka, kaya ang nangyari dyan ay sobra-sobra na ang ating produksyon hanggat tinamaan tayo ng El Nino. Ngunit makakabalik tayo at para maging mas maganda ang produkto ninyo para maibigay na natin lahat at ma-process natin lahat. Mas mataas ang value added, mas malaki po ang kita. At pagka nangyari yun, mas gaganda ang paghahanap buhay ninyo. Kaya siguro simulan na natin at tawagin na natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga beneficiary, ang pinakamahalaga na nandito ngayon, ating mga beneficiary para dito sa tulong na dala ng pamahalaan. Just take na. Amen. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng ayuda sa ilalim ng Ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa Ilocos Norte Centennial Arena sa lungsod ng Lawag nitong Miyerkules, Setyembre 11. Layon ng inisyatibang ito na makatulong sa mahigit 9,000 katao na mula sa unang distrito ng lalawigan ng Ilocos Norte. Kasabay ng naturang pamahagi ng selebrasyon ng ang ika-100 at 7 araw ng kapanganakan ng ama ni Pangulong Marcos Jr. na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na kaganapan. Pinaka-importante, pinakamahalaga, ito po, 5,000 nga benepisyaryo para sa AKAP na payout na ating ginagawa. Kasama po ito. Alam niyo po, kaya namin ginagawa ito at ginawa namin dito sa Ilocos Norte, ginagawa po natin ito dahil kinikilala ng inyong national government na sa nakaraang 6 na buwan ay marami pong nangyari sa ekonomiya natin. Dumaan po tayo sa El Nino at daming nagtataasan ang presyo. Lahat po yan ang naging dahilan ay talagang magulo ang mundo ngayon. Kaya hindi natin malaman kung ano ang susunod na krisis na dadating. At babaguhin na naman lahat. Kaya nandito naman ang inyong pamahalaan. We are here to continue to support and bring whatever help we can. Kung ano man may tulong namin para sa mga nangangailangan. At ito po, kaya po, kayo mga benepisyaryo, at alam po namin na napakahirap ang inyong dinadaanan. Kaya sa palagay ko, kahit papano ang ating gobyerno ay nagsama-sama lahat. Ang marami pong ganyan, may AKAP payout, DSW dito. Ngunit meron pong ibang mga benepisyo na manggagaling sa mga iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. At yan po ang patuloy na aming pag-monitor sa kung paano na, anong pangangailangan, kung naggumaganda ba ang sitwasyon o nagiging mas malala. Kaya lagi basta't asahan po ninyo na nandito ang inyong national government, andito ang provincial government, andyan po ang ating mga deputado, both in the 1st district and in the 2nd district, na tumutulong lahat. Ito, nagagawa po namin ito dahil lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lahat, pati LGU, mga agencies, mga department, mga agency ng government, ay pinagkaisa namin lahat. At sinabi natin, kailangan lahat ay magtulungan at matulungan natin yung tao ng itong mga kahirapan na dinadaanan ng atin ngayon ay makabawi naman tayo. At sana naman, pagdating ng Pasko, ay mararamdaman na natin na gumaganda na. Hanggat maaari yun, ay tayo ay nandito upang tuloy-tuloy na tumulong. Tinapat na rin namin sa
ating pag-celebrate ngayong araw, September 11, ang birthday, 107th birthday ng ating dating Pangulo, ang aking ama, President Ferdinand Edralin Marcos, na ngayon may senior na ang sa pangalan niya. So, I'm very happy na nag-celebrate tayo ng birthday, panangkasangay ti ama. And that is why we are here today. And this is the way that we celebrate, because pag iniisip po namin, kung buhay pa ang President Marcos Sr., kung buhay pa, ano yung gagawin niya sa birthday niya? Alam ko na, alam naman ninyo, pagka nung siya'y buhay pa, basta't birthday niya, andito siya, at siya'y tumutulong at ulit tinitignan kung kumusta na ang kanyang province. Kaya't naman ako'y gumaya sa kanya. Birthday ngayon niya, susunod ang birthday ko ng 13, iniisip ko, susundin ko lang ang halimbawa ng aking ama. At babalik ako sa Ilocos Norte, makita naman kung kumusta na ang probinsya na aking inalagaan ng 9 na taon. At mabuti naman, it looks like the province is in good hands. So, sana naman itong AKAP na payout na ginawa natin ay makatulong at ito po ay linakan po ng inyong mga liderato. At si Governor at saka si Kong Sandro at saka si Vice Gov ay lagi akong kinukulit. Kaya mahusay itong mga representante ninyo. Dahil hindi ako pinababayaan hanggang makatanggap ng approval. Laging may dalang folder yan. Laging may pupunta sa bahay, makikikain muna, tapos saka magpapapirma ng kung ano-anong folder. Kaya nalaing, nga diputado tayo. And so, ladies and gentlemen, I thank you for joining us in the celebration. I hope na sana naman itong counting tulong na ibinigay namin ay makapag-celebrate din kayo sa birthday namin ng aking ama. Thank you very much. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito ng bugson ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 1 inirekomenda ang mga magandang lokasyon ng silkworm plantation. Nasabing ahensya, aminado na kulang pa ang supply ng silk sa Rehiyon 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Imbinsa-binsa ti Philippine Fiber Industry and Development Authority Region 1 nga importante launay ti lokasyon ti silkworm farm tapno pamintas ti panagdakkel dagiti taraken a silkworm. Ti silkworm ket isu ti maususar iti panagaramid ti tela a silk wenno seda ket dakkel ti demanda daytoy iti merkado. Kinulaan ni Fiber Development Officer 2 Fed Donato anasken at ti may establisher a silk plantation ket adayo kadagiti tobacco farm gaputa mabalin a makaapektar kadagiti taraken dagiti may spray karayto mula. Malaksi iti detoy rumbang mat nga dayupay tinasong plantasyon iti naasok a lugar, factory ken kalsada. Malagi detoy balakad pay ti PhilFIDA Region 1 ano sumrek iti ayan dagiti silkworm ket liklikan nga agsigarilyo wenno nakainom. Mabalin ngamin kunana makaapektar dagitoy kadagiti iggas. Ti silk nga aggapo iti nasaong nga iggas ket isu ti maarami da tela kadagitay punda, bed sheets, kortina ken daduma pay. No pay aminado ti PhilFIDA nga basit pay supply ti silk dito Region 1, rason nga guguting-gutan na dagiti manalon nga agmula ti mulberry, abata ti variety na nga isu ti pagpakan kadagiti silkworms. Mani po dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 8 bayan sa lalawigan ng La Union pinagkalooban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Naipaay iti Baknotan La Union ti may isang patient transport vehicle manipod iti Philippine Charity Sweepstakes Office na PCSO. Indaulwan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti turnover ceremony anaanga iti mauawagan kas Malacanang of the North ti ili ti Paway Ilocos Norte idi Kalman Setyembre 11. Personal nga inawat ni Baknotan Mayor Divine Fontanilla tinaso nga ambulansya kadwana ni Municipal Health Officer Dr. Andy William Mendoza, Midwife Lorena Bravo, kina Sanitation Inspector Mervin Alminiana. May sa ti Baknotan karagitiin na mapulo katsyam a lokal a gobyerno manipod iti na duma-duma a probinsya. Ken iti 8 manipod iti La Union anapili ang maipaayan iti nadakamat alugan a kangrunan ang maaramat iti panangipaay iti serbisyo iti salunat. Enyabkas ti lokal a gobyerno ti Baknotan ti panagyaman manda iti presidente iti raytoy a suporta an ipaay para iti ilida. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,400 mga magulang ng senior high school students sa lalawigan ng Eastern Samar tumanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinangunahan ni House Minority Leader o 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ang distribution hinayuda pinansyal ang mga kaganakan senior high school students di Eastern Samar na naglabay ng September 7. Ini ang pinaagan program mga tulong eskwela program han Administrasyon Marcos. Diin sobra 1,400 nga mga benepisyaryo tikang nga mga bungton Salcedo, Mercedes, Hernani ng General MacArthur ang kinarawat intag 3,000 pesos nga ayuda. Sigun kang Congressman Libanan, importante nga pitadang gobyerno para masuportaran ang mga estudyante nga nanira pamilya at tubangan han mga ayat at pangiskwelahan. Kung may nunumduman Agosto 30, halig patuman han national government ang simultaneous launching han tulong eskwela program. Diin 5.28 billion pesos nga ayuda pinansyal ang igin-distribuer ha 1.32 million nga mga kaganakan senior high school students ha iba-iba nga parte han nasod. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Kababaihan sa lungsod ng Maasin Southern Leyte, isinailalim sa pagsasanay sa paggawa ng kandila. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Ang dakbayan sa Maasin sa probinsya sa Southern Leyte padayon karon sa pagpangita og pamaagi aron makatabang sa katawhan labi na sa mga asosasyon nga dunay alternatibong panginabuhian. Niadto ni aging simana ang Office of the City Social Welfare and Development nga gipaunahan ni Jade Maturan Bistudio, CSWDO, nagpahigayon og livelihood skills training on candle making. Ana sa 20 ka miyembro sa association sa Barangay Asuncion Women's Group sa Barangay Asuncion ang nakatagamtam sa naasoy nga libreng skills training. Matod ba ni Bistudio nga dugay rang nag-request ang naasoy nga Women's Association para makakat-on unsaon paggama og kandila nga mo'y plano nilang sudlong negosyo sa grupo. Nahimong trainer si Peter Aroy nga taga Barangay Libog, din usa kini ka negosyante sa kandila. Sila si sangguniang panlungsod member Attorney Margarita Bantog, Committee Chairman on Children and Women, o SP member Los Biminda Rosete, Committee Chair on Social Services. Dako og pasalamat sa Asuncion Women's Association nga ningkamot para makahimo og usa ka panginabuyan nga makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Gipasalig usab sa opisyal nga andam kanunay ang city government sa pagpanguna ni Mayor National Nico Mercado sa pagpangita og pamaagi og pondo para makatabang pa sa mga asosasyon sa dakbayan.
Gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Product Development and Marketing Strategy Training isinagawa ng Department of Agriculture o DA Region 10. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training para sa product development ug marketing strategy ang gipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. Tubong din nga matabangan ang mga farmers cooperatives and associations din sa reyon para sa product marketability. Ubos kini sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Gitambungan kini sa mga leader ug representante sa lain-lain nga farmers cooperatives and associations nga dunay existing value-added products sa tiwa nga mo improve ang ilang product branding, packaging, labeling ingon man ang overall marketability. Importante among kalihukan sa pag-generate sa brand awareness alang sa customer relationships. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, 4,000 benepisyaryo ng Tupad Program sa Zamboanga Peninsula, isa sa ilalim sa oryentasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ay ponibaho na orientasyon kung 4,000 mga benepisyaryo dahil tulong panganabuhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad program dahil Department of Labor and Employment o DOLE 9 na Zamboanga Peninsula. El orientasyon amo parte dal mag-aktibidad kay ay kondusi como uno dal mag-aktibidad dal handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat kay ay kondusi mañana Setyembre 13. El aktibidad ay kondusi na 4 magalugar na rehiyon kay ay diskuti acerca el occupational safety antes sila trabaja y otros pa. Fuera con el orientación ay conduce también el pagada con el cerca 9,000 mga beneficiaryo na rehiyon que alcanza na total de más de 36 milyon de peso. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan, 4 na syudad sa Caraga na kasama sa 63 lugar sa Pilipinas na binigyang parangal sa 2024 Lunsod-Lunsad na bigyan ng pondo ng Department of Trade and Industry o DTI na naglalayong palakasin ang creative hubs. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. 4 ka mga syudad sa Caraga Region ang swerteng nahatagag pundo ug technical support sa Department of Trade and Industry diin mukabat sa 5.6 million pesos ang natunol sa DTI Ilawom sa Lunsod-Lunsad project niini. Kini ang mga syudad sa Surigao, Bislig, Bayugan ug Butuan. Sumala pa ni Banawi, Corvera, Corato tigpamaba sa DTI Caraga. 2 milyones ang nadawat sa Bislig City ug nahatagag katumanan ang paglusad sa Lunsod-Lunsad pabibo sa Baywalk. Dinhi dunay mga pasundayag sama sa Tinoy-an Sayaw Festival, art contest, ingon man nightly events gikan September 9 taman September 18. 2 milyones usab ang nadawat sa Butuan City diin karong September 13 to November 13 ipasigarbo ang Trophy Sculpture Design Competition ug ang Balanghay Independent Film and Theater Festival. Ang Bayugan City nakadawat sa 935,000 pesos samtang ang Surigao City midawat sa 699,000 pesos ug sila usab mohimo sa ilang kinaugalingong creative activities sama sa arts and crafts exhibits, poetry competitions ug cultural performances. Nanukad sa Dakbayan sa Butuan, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, kauna-unahang microelectronics laboratory sa Mindanao, formal nang itinurn over sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal nga gi-turn over sa Philippine Linked and United Solutions Incorporated o PLUS sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang unang microelectronics laboratory sa Mindanao nga nagkantidad og dulaan 4 milyones pesos niadtong Biyernes, September 6. Matud ni MSU-IIT Chancellor Professor Attorney Alizedni Ditukalan, tumong nini nga ipatubang ang mga engineer graduates sa microelectronics industry aron matubag ang tanang teorya o practice lamang. Mingon usab si MSU-IIT Center for Integrated Circuit o IC Design Head Professor Jefferson Hora, kini aron mapakita nga adunay katakos ang mga inhinyero sa MSU-IIT sa pagpauswag sa front-end sa microelectronics sa IC Design. Gipasiug daw sab ni PLUS President Hideki Takamatsu ang industriya ug propesyon sa semiconductor sa natad sa electronics engineering sa modernong henerasyon aron madugangan pa ang gidaghanon niini. Hinumduman nga gihisgutan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga target sa Pilipinas nga makaproduce og kapin 100,000 ka semiconductor engineers ug technicians sa tuig 2028 aron mapalapad ang high technology nga industriya sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lumaki ang total assets ng local banking system sa 12.24% o katumbas ng 25.932 trillion pesos nitong katapusan ng Hulyo kumpara sa kaparehong period ng nakaraang taon na nasa 23.104 trillion pesos. Itinuturing na dahilan nito ang mga stable deposit, loan at investment. Nagpapahintulot ang paglaki ng assets sa mga bangko ng Pilipinas na paghusayin ang lending at investing activities ng mga ito. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sakop ng mga loan at investment, ang halos 83% ng banking total assets hanggang nitong katapusan ng buwan ng Hulyo. Ang total assets ay ang kabuang resources ng bangko kasama ang cash at due mula sa mga bangko, total loan portfolio, total investments, real and other properties acquired o ROPA, at iba pang assets na hawak ng mga financial institution. Samantala, tumaas naman ang total liabilities ng banking system nitong katapusan ng Hulyo sa 12.53%. o 22.713 trillion pesos kumpara sa 20.183 trillion pesos noong 2023. Tumutukoy naman ang bank liabilities sa mga financial obligation tulad ng kabuuang financial liabilities para sa trading, financial liabilities sa profit o loss, deposit liabilities, mga due sa iba pang mga bangko, bills payable, unsecured subordinated debt, bonds payable, finance lease payment payable, at iba pang liabilities. Ipinapakita rin sa pinakahuling datos na umakyat sa 10.95% o 13.728 trillion pesos ang net loans as of end July. Umakyat ang net investment sa 12.53% o katumbas ng 7.689 trillion pesos. Ang cash on hand at receivables na mayroong minimal increase na 1% o katumbas ng 2.457 trillion pesos at ang net ROPA sa 4.04% o katumbas ng 110.105 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Lumakas pa ang foreign direct investments o FDI sa 4.435 billion US dollars nitong Hunyo ngayong taon, mas mataas ng 7.9% kumpara sa kaparehong period noong 2023 ayon sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Binubuo ang FDI ng mga equity capital, reinvestment ng mga earning at borrowings na inirehistro ng BSP. Ito ay mga actual investment inflows, hindi katulad ng investment data ng ibang government sources na maisa sa katuparan pa lamang. Patuloy na sinusuportahan ng malakas na ekonomiya ng bansa at bumababang inflation ang FDI inflows. Sa buwan ng Hunyo lamang, bumaba ang net FDI inflows sa 394 million US dollars o 29% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon na nasa 918 million US dollars ayon sa datos ng BSP. Sabi pa na BSP, nakita rin ang pagbaba ng net inflows para sa buwan ng Hunyo sa non-residents net investments in debt instruments na bumaba sa 30% o katumbas ng 213 million US dollars mula sa 304 million US dollars noong nakaraang taon. Ang net investments in debt instruments ay kadalasang mga intercompany borrowing at lending sa pagitan ng foreign direct investors at kanilang subsidiaries at affiliates sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, lumikha ng panibagong partnership ang Board of Investments o BOI at BDO Unibank Incorporated upang isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Pinirmahan ang kasunduan nitong ika-3 ng Setyembre na pinalalakas ang kolaborasyon sa investment seminars at mga promotion activity. Ani BOI Managing Head and Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, layunin ng kolaborasyon na baguhin o i-transform ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsuporta sa pribadong sektor sa tulong ng market-based tools. Inaasahang ang pakikipagtulungan sa BDO ay makatutulong upang gawin itong pinakamalaking bangko sa bansa. Pahayag ni BDO Executive Charles Mendoza Rodriguez, ang paglagda sa Memorandum of Understanding ay nagbibigay diin sa commitment ng BOI at BDO na gawin ang Pilipinas bilang top investment destination at siyang magpapanatili sa malakas na ekonomiya ng bansa. Bilang pinakamalaking universal bank sa Pilipinas, nagbibigay ang BDO ng malawakang serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng mahigit 1,700 na mga branch at 6 na international offices. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nagpadala ng trade proposal ang NLEX Road Warriors na balak kunin si Phoenix forward JV Mocon. Inanunsyo ng koponan na nagbigay sila ng panukala na ipapadala si Ato Ular at isang second round pick sa PBA Season 51 draft sa Phoenix para kay Mocon na naging 6th overall pick noong 2018 PBA Rookie Draft. Sa isang pahayag, nagpasalamat si NLEX Road Warriors Team Governor Ronald Dulatre sa oras na ibinigay ni Ular sa koponan. Kahit sandali lamang ay nagbigay ito ng enerhiya sa kanilang mga laro at ensayo. Hindi pa nagpapalabas ang PBA kung aprobado ang trade deal.
Kung maaprobahan ito ng liga, magsasama-sama muli si Mocon at ang kanyang dating teammate sa San Beda na si Robert Bullock. Nag-average ng 8.45 points, 6.45 rebounds at 2.27 assists kada laro ang 29 anyos na si Mocon nitong 2023 to 2024 PBA Philippine Cup. Kasalukuyang wala pang panalo ang Phoenix sa Group B ng 2024 PBA Governors Cup habang ang NLEX ay may 3-3 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling perpekto ang record ng San Sebastian College Recoletos sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament pagkatapos kumpletuhin ang paghahabol laban sa Lyceum of the Philippines University o LPU. Nagliyab muli si Paeng Are para sa Golden Stags kung saan nakompleto nila ang pagbabalik mula sa 10 puntos na pagkadehado sa fourth period para kunin ang 95-93 panalo laban sa Pirates sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Nagpasiklab muli si Are pagkaraan ang kanyang 30 puntos na scoring laban sa Colegio de San Juan de Letran sa kanilang unang laro ay nakakuha ng halos triple-double sa nagawa nitong 25 markers, 13 rebounds, 8 assists at 2 steals sa loob ng 36 na minutong paglalaro. Nakakuha naman ng tulong para mapaganda sa 2-0 ang record ng Golden Stags ay sina Raymart Escobedo na nagtapos ng may 23 puntos habang naka-double-double si Tristan Felebrico na may 14 na puntos at 15 rebounds. Sa kabilang panig, nanguna sa opensa para sa Lyceum si John Barba na nakalikom ng 25 puntos habang sina JM Bravo at Mac Guadana ay nagtapos ng may 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malugod na tinanggap muli ng National University ang ilan nilang players para makuha ang panalo laban sa Colegio de San Juan de Letran 25-23, 23-25, 25-20 at 26-24 sa 2024 V-League Men's Collegiate Challenge na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Pagkatapos ang kanilang obligasyon sa national team, ang mga veterano ng Bulldogs ay ipinakita ang kanilang karanasan laban sa Knights, lalong-lalo na sa ika-4 na set. Nakakuha ng back-to-back kills si two-time V-League Best Outside Hitter na si Buds Budin para maselyuhan ang panalo para sa NU. Dahil sa panalo, naging 4-2 ang record ng Bulldogs, katabla ang UST Golden Spikers sa pre-season tournament na nagpalakas sa kanilang tsansa na makapasok sa semifinals. Nangunguna sa torneo ang Far Eastern University at De La Salle University na may 6-1 at 5-1 record ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan ni Leo Aringo ang reigning 4-time UAAP champions sa nakuha nitong 20 puntos mula sa 17 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Hindi naman nagpahuli si Buding kung saan nakagawa din ito ng 20 puntos mula naman sa 19 na attacks at 1 block. Samantala, ang kapwa Alas Pilipinas player na si Peng Tagubolos ay nagambag ng 10 puntos. Nagtapos naman ng may 17 puntos si Bembem Bautista sa panig ng Letran habang nagdagdag si Steven Santamaria ng 16 na markers. Tinapos ng Knights ang kanilang kampanya sa torneo ng may 2-5 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Bumibida ang dating kapamilya actor na si Liza Soberano sa New York Fashion Week Spring-Summer 2025 sa Amerika. Ilan sa mga nirampahan ni Liza ay ang Spring 2025 Ready-to-Wear Collection Show at ang Spring 2025 Ready-to-Wear Collection Show ng ilang mga kilalang fashion brand. Samantala, una nang sinabi ni Liza sa isang panayam ng local fashion magazine na pinupurso nito ang pagkakaroon ng career abroad. May pangamba man si Liza sa tinatahak niyang karera, ngunit anya, kailangan niyang itulak ang kanyang sarili dahil mas nagiging buhay ito. At ngayong taon lamang nang nakasama itong si Liza sa unang Hollywood film nito na Lisa Frankenstein. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, hindi maitago ng aktor na si Andrea Brillantes ang excitement nito dahil sigurado na itong dadalo sa concert ng American pop singer na si Olivia Rodrigo dito sa Pilipinas sa Oktubre. Sa Instagram, ibinahagi nito ang kanyang pagkasabik sa kauna-unahang concert ni Olivia sa bansa. Ayon sa batang aktor, nagpapanik na nga ito dahil sa susunod na buwan na ang concert at paglalaanan na niya ito ng oras. Sino ba namang hindi ma-excite dahil ang presyo lang naman ng tickets ng American pop singer ay nagkakahalaga lamang ng 1,500 pesos kasama na ang taxes. At gaganapin ngayong Oktubre 5 ang concert ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, I am reborn. Yan ang social media caption ng Brazilian-born beauty queen turned celebrity at asawa ng actor-comedian na si John Estrada na si Priscilla Meireles matapos ang kanyang birthday celebration sa kanyang home country na Brazil. Sa kanyang Instagram account ay ibinahagi ang ilang mga tagpo mula sa kanyang kaarawan. Mababasa sa caption ni Priscilla na quote-unquote, like the phoenix rising from its ashes, I am reborn. Happy birthday to me. Una nang nagbahagi ng kanyang birthday wish ang Brazilian beauty queen, and we quote, 1 year wiser, that's my wish for myself. Life may throw many challenges at me, but one thing I'm sure of by now is that nothing or no one can knock me down. Sabi pa niya, here's to a life full of laughter and blessings, surrounded by the most amazing people. There is much more to celebrate. Let the laughter and joy begin. This year has been amazing so far. Time to have fun. Happy rebirthday to me. Ayon sa kanya. At matatandang nitong Hunyo ay naglabas ng pahayag si Meireles na napagdesisyon na nilang mag-asawa na magkaroon ng quote-unquote break sa kanilang relasyon. At itinanggi na rin ni John na may ugnayan sila ng isang babae na nagngangalang Lily Holman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.